June 30, 1991, BF Homes, Parañaque. Gumulat at yumanig sa tahimik at mapayapang gabi ng eksklusibong subdivision ang isang karumal-dumal na massacre kung saan tatlong individual na miyembro ng pamilyang Visconde ang walang awang pinagsasaksak. Kinilala ang mga biktima na sina Estrelita Visconde, nagtamo ng 13 saksak, Carmela Visconde, 19 anyos, sinamantala at nakitaan ng 17 saksak, at ang 7 taong gulang na si Jennifer Visconde na nagtamo ng 19 na saksak sa katawan. Ngunit ang mas nakakagulat, nang itinurong pangunahing sospek sa krimen ang personaheng nagngangalang Hubert Webb, anak ng nooy kilalang aktor, basketballista at politiko na si Freddie Webb. Bagay na ang naturang pangyayari ay talagang isa sa pinakasinubaybayang kaso sa bansa kung saan sabit ang mga anak ng kilala at prominenteng pamilya sa naturang krimen. Dahilan kung bakit tila naging usad pagong ang pagkamit ng hustisya sa mga biktima na talagang nauwi lang sa pagkaakwit ng lahat ng tinuturong sospek sa kabrutalan. Court and Bank in a vote of 7-4 has acquitted Hubert Jeffrey B. Webb. Wala na katarungan dito sa ating bansa. Ngunit ang tanong, paano nga ba humantong sa pagkakwit ang mga akusado? At tuluyan nga bang nabaon sa hukay ang pagkamit ng hustisya sa mga biktima ng 1991 Visconde Massacre na inilarawan bilang the trial of the century? Tipikal na pamilyang Pilipino kung ilarawan ang mag-asawang sina Estrelita at Lauro Visconde. Masayahin, malapit sa isa't isa at madalas magdiwang ng mga okasyon. Nabiyayaan ng 2 anak na babae ang mag-asawa na sina Carmela Visconde, panganay, at bunso na si Jennifer Visconde. Ang mister namang si Lauro ay nagtrabaho sa Amerika habang ang asawa naman nitong si Estrelita ay isang housewife lamang na nag-aalaga sa mga bata. Sa naturang pagsusumikap ni Lauro sa Amerika, talagang nabigyan niya ng magandang buhay ang pamilya kung saan nakatira ito sa maayos na tahanan at napag-aral ang mga anak sa pribadong paaralan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lauro na ipundar na pala ng kanyang asawa ang perang kanyang pinaghirapan kung saan nakabili ito ng house and lot property sa eksklusibong subdivision ng BF Homes, Parañaque. Bagay na minabuti na ni Estrelita na huwag ipaalam kay Lauro ang naipundar na property. Ito'y para gawing sorpresa sa nakatakdang pag-uwi ng padre di pamilya. Ngunit ang nakakatabang pusong sorpresa ay siyang naging bakas na lamang ng kasaysayan. Ito'y matapos na uwi sa malagim na trahedya ang pamilya. Umaga ng June 30, 1991, gumulat sa mga residente ng BF Homes Parañaque ang balita patungkol sa sinapit ng pamilyang Visconde kung saan walang awa itong pinaslang na talagang nauwi sa isang kilabot na massacre. Brutal kung maituturing ang pangyayaring ito sa kadahilan ng dose-dosenang saksak ang sinapit ng mag-iinang biktima sa loob ng kanilang mismong tahanan. Sa naturang krimen, tanging ang padre de pamilya lamang na si Lauro Visconde ang nakaligtas sa kadahilan ngang nasa ibang bansa ito nang mangyari ang krimen. Sa naturang crime scene, nakita ng mga investigador ang ebidensya ng pananamantala sa 19 anyos na dalagang si Carmela. Tumambad rin ang inosenteng katawan ng 7 taong gulang na bata at ang inang si Estrelita na balot ng saksak ang katawan. Sa investigasyon na pinangunahan ni SPO1 Gerardo Biong, pagnanakaw ang lumitaw na pangunahing motibo sa naturang krimen kung saan may nawawala umanong mga alahas sa loob ng bahay ng Visconde. Dito na ipresenta ng mga kapulisan ang 6 na itinuturong sospek sa krimen na umano'y miyembro ng Akyat Bahay Gang. Sa naturang interrogation, kaagad inamin ng mga ito na sila umano ang pumaslang sa mga biktima kung saan pagnanakaw lamang ang kanilang talagang motibo. Ngunit ang naturang mga pahayag at ebidensyang magdidiin sana sa mga sospek ay hindi nagkatugma-tugma kung saan paniwala ng pamilya ng biktima na fall guy lamang ang mga ipresentang sospek kung saan ayon pat gawa-gawa lamang umano ito ng lead investigator na si Gerardo Biong.
At kalaunan nga'y napag-alamang pinilit at tinorture lamang pala ng mga pulis ang 6 na iprinesentang sospek ito'y upang akuin ang naturang krimen. At lumipas nga ang mga buwan kung saan mas naging pahirapan ang ginawang investigasyon, lalo't nang napag-alamang sinunog pala ang ibang posibleng ebidensya sa crime scene sa pangunguna ng lead investigator na si Gerardo Biong. At sa paglipas ng mga taon, tila ba naging pabaya at pabagal ang takbo ng investigasyon na tila parang may nangyayari ng cover-up sa naturang kaso, kung kaya't dito na nagsimulang magduda ang pamilya ng biktima na posibleng ang malaking tao ang nasa likod ng krimen, dahilan upang di matukoy-tukoy ang mga sospek sa pamamaslang. Bagay na kalaunan nga'y lumutang ang pangalang itinuturong sospek sa krimen na si Hubert Webb, anak ng politikong si Freddie Webb. Ayon pat isang tip umano ang natanggap ng NBI galing sa isang mapagkatiwalaang source na nagsasabing sangkot ang personaheng si Hubert Webb sa pamamaslang sa mag-iinang Visconde. Ngunit ang naturang paratang ay kaagad namang dinipensahan ng ama ni Hubert na si Freddie Webb at sinabi na wala umano si Hubert Webb sa Pilipinas nang mangyari ang krimen. Bagamat hindi man gaanong binigyang pansin ng pamilyang Webb ang paratang sa kadahilan ng kampante silang walang matibay ebidensyang magdidiin dito, ang NBI naman ay talagang pinagtuusang pansin ang mga naging paratang kay Hubert Webb na talagang inusisa nila ng husto ang posibleng pagkasangkot nito. At para masilip nga kung talaga bang nasa Amerika si Hubert nang mangyari ang krimen, nakipagtulungan ng NBI sa isang FBI agent na nakabase sa Pilipinas na si Robert Hefner, kung saan ayon pa nito na base nga sa mga records ni Hubert sa immigration kagaya ng passport, visa stamp, flight tickets at passenger manifest, talagang tunay na wala ito sa Pilipinas nang mangyari ang krimen. Sa naturang presko ng ama ni Hubert na si Freddie Webb, isa-isa nitong pinakita ang mga ebidensyang magpapatunay sa pagkainosente ng kanyang anak. Ipinakita ang isang paycheck ni Hubert na nagpapatunay nasa Amerika nga ito ng mga petsang nangyari ang krimen. Pinakita rin ang California driver's license ni Hubert na kinuha niya noong June 14, 1991, 19 na araw bago mangyari ang massacre. There is a signature. There is the date underneath. I can tell you for sure my son was there on June 14. Okay? Now, if it happened, if this incident happened on June 30, 16 days naman check-in natin dyan. At nang dahil nga sa umunoy konkretong ebidensyang inilabas ng kampo ni Webb na magpapatunay wala nga ito sa Pilipinas nang mangyari ang krimen, naging mas pahirapan palalo sa NBI ang pagkuha ng mga ebidensya kung saan wala ngang saksi sa krimen at mismong napabayaan na nga ang ilang mahahalagang ebidensya sa crime scene. Ngunit sa paglipas ng humigit kumulang 4 na taon, isang witness ang iprinisenta ng NBI na tila bababago sa takbo ng kaso at pagkamit ng hustisya. April 28, 1995, humigit kumulang 5 taon nang lumipas, lumutang ang personaheng nagngangalang Jessica Alfaro kung saan saksi o eyewitness umano ito sa karumaldumal na krimen. Sa naturang mga testimonya at salaysay ni Alfaro, tahasan nitong idiniin ang tinuturong sospek na si Hubert Webb bilang mastermind, kung saan sangkot rin umano ang Alabang Boys kung tawagin na mga anak ng kilala at prominenteng pamilya. Kinilala ang mga ito na sina Antonio Lijano, anak ng artistang si Pinky De Leon; Hospicio Fernandez, anak ng isang retiradong admiral; Michael Gatchalian at Michael Rodriguez, parehong anak ng mga kilalang abogado; Peter Estrada at Artemio Ventura, parehong anak ng kilalang mga negosyante; at Joey Fellart na umano'y kamag-anak ng retiradong pulis general. Ngunit isang malaking pasabog pa ang sinabi ni Alfaro nang banggitin nito ang pangalan ni SPO1 Gerardo Biong na umano'y sangkot rin sa naturang krimen. Matatandaang si SPO1 Gerardo Biong ang lead investigator, kung saan ito rin ang nag-utos na sunugin ang mga gamit sa crime scene na nagresulta nga sa pahirapan na pagkuha ng ebidensya. At nang dahil nga sa mabibigat na paratang ni Alfaro, nagsumite ito ng isang sworn statement kung saan detalyado nitong kinuwento ang mga pangyayari ng gabing pinaslang ang mag-iinang Visconde.
Ayon sa salaysay ni Alfaro, kasama umano siya ng grupo ni Hubert Webb nang pasukin ang bahay ng mga Visconde. Bago din umano tumungo ang mga ito ay talagang isang drug session muna ang ginawa, dahilan kung saan wala na sa tamang pag-iisip ang mga ito. At sa mismong sasakyan pa lang din umano ay talagang planado na ng grupo ang pananamantala sa dalagang si Carmela. At nang makarating nga sa bahay ng Visconde ay maayos silang tinanggap ni Carmela, kung saan magkasunod na pumasok sa bahay sina Alfaro, Hubert, Lejano at Ventura, kung saan naiwan naman ang kanilang kasama sa labas na magsilbi o manong lookout. Dito na sinundan ni Hubert si Carmela sa mismong dining area, kung saan natanaw din umano ni Alfaro sina Lejano at Ventura na kaagad kumuha ng kutsilyo sa kusina. Dito na umano kaagad sinaksak ng dalawa ang inang si Estrelita, kung saan kasunod ng sinamantala ni Webb ang dalagang si Carmela. Ngunit nang magising daw ang 7 taong gulang na si Jennifer ay walang awa rin itong sinaksak, kung saan ay naghalinhinan daw ang tatlo sa dalaga bago ito walang awang sinaksak rin matapos ang pananamantala. At matapos nga raw ang pamamaslang ng grupo, tinawagan umano ni Hubert si Policeman Gerardo Biong at sinabing asikasuhin nito ang bahay na pinangyarihan ng krimen. Ang naturang salaysay ni Alfaro ay siyang tumugma naman sa salaysay rin ng isa pang lumutang na witness na si Loleta Berer na dating ka-live-in partner ni Gerardo Biong. Ayon kay Berer na sinamahan umano niya si Biong nang puntahan nito ang bahay ng mga Visconde, kung saan motibo nitong sirain ang posibleng mga ebidensya, at kinuha rin nito ang naiwang jacket ni Hubert at ang mismong bagay na ginamit sa pananaksak. Tumistigo rin ng mismong mga katulong ng pamilyang Webb na sina Mela Gaviola at Nerissa Rosales, kung saan ayon sa kanila na noong June 30, 1991, gabi nang mangyari ang krimen, bandang alas 4 ng madaling araw ay nakita umano nila si Hubert sa kanyang kwarto na tila hindi mapakali habang nagsisigarilyo. Dagdag pa na nakita rin umano nila sa mismong shirt ni Hubert habang kanila itong nilalabhan na may mga bakas nga ng preskong dugo. Bagay na ang testimonya ngang ito ay tila taliwas sa mga naging alibay ni Hubert at ng pamilya na nagsasabing nasa Amerika at wala sa Pilipinas si Hubert nang mangyari ang krimen. At sa paggulo nga ng mga buwan, October 1995, nang simula na ang binansigang trial of the century, kung saan naglabas ang depensa ng bigating dokumentong magpapatunay sa pagpakawalang sala ni Hubert. Nagpresenta rin ito ng 95 witnesses kasama ang ama ni Hubert na si Freddie Webb. Presenta rin ng mga abogado ni Webb ang mga dokumento katulad ng flight details na magbibigay tibay na March 9, 1991 pa lang ay wala na sa Pilipinas si Hubert at bumalik lamang ito noong October 26, 1992. Dito na rin inatake ng depensa ang kredibilidad ng umano'y star witness na si Alfaro, lalo na't ayon sa affidavit nito na nasa impluensya siya ng droga nang umano'y masaksihan niya ang mismong krimen. Inilatag rin ng depensa ang tila ba inconsistency ng mga salaysay ni Alfaro, ito'y matapos hindi nagkatugma ang dalawang sworn affidavit nito. Ilan sa mga pinunto ng depensa ay ang naging unang pahayag ni Alfaro na hindi niya aktual na nakita ang pangyayari at sinabing narinig na lamang umano niya itong usap-usapan ni Hubert at kasamahan nang paalis na sa bahay ng Visconde. Bagay na sa mismong korte nga ay naging paiba-iba ang mga salaysay ni Alfaro na tila ba sumalungat na ito sa mga nauna niyang pahayag. Sa naturang paghalungkat ay nabunyag rin na hindi na pala bago sa ganitong kalakaran si Alfaro, kung saan isa pala itong informant ng NBI na nagbibigay ng mga impormasyon sa mga otoridad, partikular na sa kalakaran ng droga. Ngunit ang naturang paiba-ibang pahayag ni Alfaro ay hindi ganong binigyang pansin ng judge na si Amelita Tolentino, kung saan tinanggap pa rin ito ang mga salaysay ng star witness. Bagamat tila konkreto man ang dokumentong isiniwalat ng depensa para mapatunayang walang kredibilidad ang witness at patunayang base sa mga ebidensya na nasa Amerika nga si Hubert nang mangyari ang krimen, binigyang diin pa rin ng prosekusyon ang salaysay ng mga witness na nasa Pilipinas nga si Hubert ng panahong iyon at sinabing isang maimpluwensya at makapangyarihang pamilya nga ang Webb, kung saan kaya umano nitong maglabas-pasok sa Amerika na di madetect ng customs authorities. Ngunit ang mga pahayag na ito ay mariing pinabulaan ng FBI agent na nakabase sa Manila at sinabing imposible umanong mangyari ang ganitong eksena, lalo't mahigpit ang Estados Unidos pagdating sa mga dokumento. Sa kabilang banda ay nagbigay din ng iba't ibang alibay
matibay ang iba pang nasasangkot sa krimen maliban na lamang ni Philart at Ventura na tuluyang tumakas at hindi na nasilayan. At dahil nga tila hindi na matinag ang prosekusyon sa kahit anong bigat ng ebidensyang inilabas ng depensa, dito na humiling ang kampo ni Webb na mag-subject sila ng semen samples para sa DNA testing, lalo na't may nakuha ngang mga similya sa katawan ng biktimang dalaga na si Carmela. Hamon ng depensa na kung sakali mang mapatunayang hindi nga similya ni Hubert ang nakuha sa katawan ni Carmela ay patunay lamang na walang bigat ang lahat ng paratang laban dito. Ngunit ang naturang request ay hindi sinang-ayunan ng mismong presiding judge na si Amelita Tolentino at sinabing posibleng kontaminado na ang mga ebidensyang ito na posibleng hindi na magtugma ang mga resulta sa gagawing DNA testing. At sa loob nga ng humigit 5 taong pagtalakay sa kaso, 132 out of 142 evidence na ipresenta ng depensa o kampo ni Webb ay ibinasura ni Judge Amelita Tolentino. At January 6 taong 2000, humigit 9 na taon nang lumipas nang mangyari ang krimen, tila natuldukan na ang paghahanap ng hustisya matapos patawan ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua ang 6 sa 7 itinuturong sospek sa krimen na sina Hubert Webb, Peter Estrada, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian at Antonio Lejano III at Miguel Rodriguez, kung saan guilty beyond reasonable doubt ang mga ito sa kasong with homicide. Sabit rin sa kaso si Pulis Parañaque Gerardo Biong kung saan pinatawan ito ng 11 taong pagkakakulong matapos makasuhan ng accessory to the crime and tampering of evidence. Sa naturang humigit 100 pahinang desisyon ni Tolentino, sinabi nitong nakabase ang desisyon sa naging pahayag ng mga witness at sinabi ring bias at inconsistent ang mga naging pahayag ng defense witness, lalo na't mga kamag-anak at kaibigan ito ng akusado. Ang naturang hatol ng korte sa mga nasasakdal ay talagang ikinagalak ng husto ng biyudong padre de pamilya na si Lauro Visconde, kung saan tila nabunutan ito ng tinik na bitbit niya sa loob ng halos 1 dekada. Ngunit ang hustisyang nakamit ng mga naulilang pamilya ay tila naudlot. Ito'y matapos iakyat ng kampo ni Webb sa Korte Suprema ang apil na idaan sa isang masusing DNA testing ang similyang nakuha sa katawan ni Carmela. April taong 2010, inaprobahan ng Korte Suprema ang hiling na ito ng kampo ni Webb, ngunit napag-alaman na lamang na ang naturang ebidensya ng similyang nakuha sa katawan ni Carmela ay hindi na makita at nawawala na. At nang dahil nga sa kapabayaang ito, isang motion to acquit ang inihain ng kampo ni Webb, kung saan idiniin ng depensa ang kawalan ng due process para sa mga akusado sa kadahilanan ngang ang pinaka-importanteng parte ng ebidensya na posibleng magtukoy sa tunay na salarin ng krimen ay talagang nawala at hindi na ipreserba. Bagay na sapat na umano itong dahilan para sa posibleng acquittal ng mga akusado. At hindi nga tumagal, December 14, 2010, pinaligtad ng Korte Suprema ang naunang hatol ng lower court at Court of Appeals, kung saan acquitted na si Hubert Webb at ang 7 pang akusado, kung saan bigo umano ang prosekusyon na patunayang ang mga akusado ay nagkasala o guilty beyond reasonable doubt. At sa mga araw ngang iyon, tila gumuho ang mundo ng naiwang padre de pamilyang si Lauro Visconde, kung saan tuluyan ngang naudlot ang pagkamit ng hustisya sa kanyang pamilya.